So mga kamotor ko, ang vlog natin ngayon ay tungkol sa Taboylan Port na matatagpuan sa poblasyon Taboylan, Cebu. Tuloy-tuloy lang ang aking pagmamaneho hanggang sa dulo ng kalsada na ito. At sa wakas, tumumbad sa akin ang pantalan na aking talagang pakay. Ang una kong pinuntahan ang ticketing outlet na aking nakita. At dito ko nakilala ang barkong EB Asnar na kilala. Nagtanong ako sa in-charge dito kung saan ang kanilang ruta at nalaman ko ang biyahe nila ay Escalante, Negros Occidental ang punta. At dito na tayo sa kanilang cargo freight rates as of April 28, 2026 sa barkong TriStar Megalink Corporation biyaheng Taboylan to Escalante and vice versa. Sa regular passenger ay yo mga kamotor ko, samahan nyo ako sa bago na namang adventure. Ready na ba kayo sa bagong biyahe? Tayo na't mag-explore. So mga kamotor ko, ang vlog natin ngayon ay tungkol sa Taboylan Port na matatagpuan sa poblasyon Taboylan, Cebu. Kung akala mo ay simpleng ride lang ito, try ka muna at may matutuklasan kang bago. Dahil sa biyahe na ito, may sikreto ang Taboylan na dapat mong malaman ng buo. Mag-isa lang akong nagmumotor at bumabiyahe. Walang kasama pero solid ang lakas ng loob at ako'y kampante. Kahit solo ride lang ito, bawat sandali ay ramdam ang saya sa bawat takbo. Mainit man ang araw sa kalsada pero presko naman ang hangin dito sa probinsya. Habang binabagtas ko ang daan, dama ko ang katahimikan ng kalikasan. Ilang oras din ang lumipas bago ako makarating ng bayan at sa wakas, bumungad sa akin ang Taboylan na puno ng karanasan. Ang pakay ko ay simple lang pero mahalaga ay ang makita ang pantalan nila at alamin natin kung saan papunta ang barko at paano ang sistema. Habang papalapit ako sa poblasyon, may napansin akong kakaiba, isang pantalan na tila pribado ang dating at ang aura. Ito ang tinatawag nilang RGB port na parang exclusive ang setup kaya hindi mo na ako tumigil at nagpatuloy sa main port na mas open ang concept at yun ang aking hinahanap. Habang nagpapatuloy ako sa aking pagmamaneho, may nakita akong pantalan sa kanang banda sa lugar na ito. Kaya huminto ako para pagmasdan ang dalawang pantalan ng Taboylan. Itong sa kanan ay ang RGB port habang ito naman sa kaliwa ay ang Taboylan port. At magpatuloy na tayo sa ating biyahe. Parang konti na lang ang ating lalakbayin dahil natanaw na natin kanina ang pantalan ng Taboylan. Sa cruising na ito na aking nadadaanan, may tatlong direksyon tayo na ating pagpipilian. Sa kaliwa ay papuntang Sugod, Cebu. Kung dumiretso ka naman ay papuntang Tupuran, Cebu. At kanan papunta sa kanilang pantalan. Siyempre, pinili ko ang kanan dahil ito ang target ko na daan. At dito nagsimula ang mas exciting part sa aking lakbay kwentuhan. Sa kanan, makikita ang public market na puno ng galaw at sa unahan naman ay ang Taboylan Coast Guard Substation na tahimik pero may bantay na tunay na hindi umaayaw. Tuloy-tuloy lang ang aking pagmamaneho hanggang sa dulo ng kalsada na ito. At sa wakas, tumumbad sa akin ang pantalan na aking talagang pakay. Agad-agad akong nagpark sa gilid para magsimula ng magtanong dahil ang goal ko dito ay makakuha ng mahalagang informasyon at makatulong. Ang una kong pinuntahan ang ticketing outlet na aking nakita. At dito ko nakilala ang barkong EB Asnar na kilala. Nagtanong ako sa in-charge dito kung saan ang kanilang ruta at nalaman ko ang biyahe nila ay Escalante, Negros Occidental ang punta. Pero may catch sa kanilang serbisyo na dapat mong tandaan dahil hindi mo na sila tumatanggap ng pasahero, cargo lang ang sakayan. Base sa nakausap ko na in-charge dito noong April 28, 2026. Kung cargo ang dala mo, pwede kang magpabook sa kanilang linya at kontakin si Sir Renato Tutod sa numerong ibinigay nila. Cellphone number 0917-188-3320 at 0923-084-0191. At dito na tayo sa kanilang pamasahe. Asnar Shipping Freight Rate Taboylan to Escalante and vice versa. Effective April 3, 2026 sa regular 195 pesos, sa student ay 155 pesos, sa senior citizen ay 135 pesos, sa half o bata ay 100 pesos. Pero tandaan nyo ito, nung pumunta ako noong Abril 28, hindi muna sila tumatanggap ng pasahero dahil ang tatanggapin nila ay ang mga cargo. At dito na tayo sa kanilang cargo freight rates. Motorcycle single ay 715 pesos, motorcycle big bike ay 975 pesos, tricycle empty ay 1,040 pesos, tricycle loaded ay 1,170 pesos, four-wheel light vehicle empty ay 2,080 pesos, at kung loaded ay 2,340 pesos, four-wheel high-ace Grandia or van empty ay 2,340 pesos, at kung loaded ay 2,860
pesos. 4-wheel truck empty ay 2,860 pesos. At kung loaded ay 3,250 pesos. 6-wheel short chassis empty ay 3,250 pesos. At sa loaded ay 3,770 pesos. 6-wheel Scanter Elf ay 3,250 pesos sa empty. At sa loaded ay 3,770 pesos. 6 wheels forward fighter empty 3,770 pesos. At sa loaded ay 4,290 pesos. 6 wheels extended empty ay 4,290 pesos. At sa loaded ay 4,810 pesos. TPM 20 footers empty ay 5,980 pesos. At sa loaded ay 6,760 pesos. TPM 40 footer empty ay 6,760 pesos. At sa loaded ay 7,540 pesos. Tractor head empty ay 4,290 pesos. Trailer only 20 footers empty ay 4,550 pesos. At sa loaded ay 5,070 pesos. Trailer only 40 footers empty ay 5,070 pesos. At sa loaded ay 5,720 pesos. At makikita mo tong EB Asnar Shipping Taboylan Booking Office ticketing outlet sa dulo ng gusali na ito. Hindi ka naman mawawala dahil may pangalan na nakasulat dito. Pero malinaw ang paalala ha, hindi muna sila tumatanggap ng pasahero. Kaya kung tao ka, hanap ka ng ibang barko na swak sa trip mo. Kaya nagtanong ako dito kung saan sumakay ang mga tao at itinuro nila ako sa kabilang side na may ibang serbisyo. Doon ko nalaman na may isa pang kumpanya ng barko na aktibo. Ito yung TriStar Megalink Corporation na may option para sa tao at cargo. Nagtanong-tanong ako dito sa Aras 3 window dahil gusto kong malaman ang presyo at ang ruta nito. Pareho din pala silang papuntang Escalante ang biyahe. Kaya may choice ka depende sa kailangan mong sakay na klase. As of April 28, 2026, sa barkong TriStar Megalink Corporation, biyaheng Taboylan to Escalante and vice versa, sa regular passenger ay 200 pesos ang pamasahe, 175 pesos naman sa estudyante, at sa senior citizen naman ay 150, at sa half o mga bata ay 100 pesos only. Magdagdag ka lang ng 20 pesos para sa terminal fee. Kaya siguraduhin mong may extra ka para hindi ka ma-delay. Kung may motor ka, pwede mo rin itong isama. Dalhin mo lang ang OR at CR mo sa halagang 700 pesos, libre na ang driver nito. Pero may dagdag na arrastry fee na 130 pesos at terminal fee na 40 pesos. Ang total na magastos mo kung may motor ka ay 870 pesos. Kompleto na sana ang info kaso may kulang pa rin. Wala akong nakuhang contact number nila. Tinanong ko rin ang schedule na kanilang biyahe. Ang sagot nila ay flexible kung kailan mapuno ang sakay at nakadepende. Walang insaktong oras ang pag-alis ng barko nila. Kapag puno na, diretso agad-agad silang lalarga. Hindi ka dapat kabahan kung mamiss mo yung barko na isa dahil marami silang barko na umiikot dito kahit araw o gabi pa. 24 oras ang operasyon ng kanilang serbisyo at shifting naman ang mga tauhan para tuloy-tuloy ang biyahe nito. At ang travel time nila dito ay 2.5 hanggang 3 oras. Nakadepende na yan sa panahon at sa mga alon. Habang andun ako, may dumating na barko sa Pantalan. Ito ay galing Escalante, Negros Occidental. At saktong-sakto sa pagbisita ko ay mismo aking nasaksihan ang pagbaba ng mga pasahero at mga cargo. Isang eksena na nagbibigay buhay sa port na ito. Kung plano mong pumunta ng Negros, option mo ang lugar na ito dahil accessible at tuloy-tuloy ang biyahe papunta roon mismo. Ang Taboylan Port ay hindi lang simpleng daungan, isa itong mahalagang koneksyon sa kalakalan at transportasyon. Mapapansin mo dito ang organisadong galaw ng bawat crew at ang sistema na kahit simple ay gumagana ng buong buo. Sa bawat barkong dumarating ay may kwentong dala, mga pasahero at cargo ay may kanya-kanyang biyahe at adhikain sa buhay nila. Ang Taboylan Port ay isa sa maraming pantalan sa Cebu pero may kakaiba itong alok na sulit tuklasin ng bawat tao rito. Kung mahilig ka sa travel at exploration, isama mo ito sa listahan ng iyong destinasyon. Hindi lang views ang makukuha mo dito, kundi impormasyon at experience na magagamit mo rin sa future mo. Sa huli, ang mahalaga ay ang journey, hindi lang ang destinasyon, kundi ang buong story. Hanggang sa susunod na biyahe, samahan mo ulit ako sa mga panibago kong kwento. Ito ang aking solo ride sa Taboylan Port na tunay, isang simpleng lakbay na puno ng kwento at saysay. Sana makatulong sa inyo ang vlog na ito. Kung nagustuhan mo ang ganitong content, alam mo na ang gagawin, mag-follow, comment at like at share na rin. At dahil umabot ka dito sa dulo ng aking video, pwede ba tayo makahingi ng pabor sa pag-subscribe sa aking YouTube channel para sa iba pang Cebu Port Guides, updated at ready sa panel. Dahil ang goal natin ngayong taon, mag 1,000 subscribers. If you subscribe, much better. At i-click na rin ang notification bell para sa bawat bagong upload ay makikita at hindi ma-miss ang tips, schedule at fare. Maraming salamat sa panonood mga kamotor ko. Ride safe palagi at kita-kita tayo sa susunod na adventure. Ingat sa biyahe at enjoy your trip. See you. Peace out.